illegally arrested. Hindi yung pwede yun. Hindi po, wala warrant of arrest, walang warrant of arrest, pinilit. Warrant of arrest, dumating late na. So, bawal po yun sa Amerika, ewan po other countries. Pag hinuli mo ang tao na hindi wala sa proseso, mababalik pala yung kaso. And in other countries, ang makababayan nila, maski anong kaso, like US, kung anong kaso yung American citizen dito, pupunta yung embassy para tulungan. Dito sa ating bansa, sila padala sa ibang bansa. So, di ba sinabi ni Presidente, di ba naman sinabi niya, kakumpara niya sinabi niya na hindi ka naniwala sa ICC. Ito naman si Mel Castro, tingnan natin itong official spokesperson ng Malacanang. Sino siya nung araw? Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siya nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kapatid. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon pa lang namin nakita ng mga kapatid na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ang nakakapart na dito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin ito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talaga ka? Wala ka talaga. Diba? Ang dami mong advisor, kasi may sekretary ka pa, tapos may music ka pa, may accident and everything. Wala ka talaga ka? So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Kuhaan ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Eh, siyempre Ay, kasi ito lang, hindi niya nababasahin. May pirma na lang siya, basta-basta. urgent na. Urgent. Urgent. Ganon? Pigit pa ta? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yun ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat ganun, partner. Di ba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin ba ba? Kasi urgent nga. Ay, naku, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner? Especially itong sa mga lawmakers natin. Parang sila yung nagiging lawbreaker. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify lang as urgent at pwede madaliin. Kapag meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Yun po ngayon ang ano. At kay BBM, palagay ko may flood control na rin ito. Di ba lang sinasabi niya yun? Oh, aniwala ka kung anong klaseng tao itong mga natira sa kanya. So may kasabihan, same feather, flocks together. Pagkakasama sila. So yun ho nangyayari sa ating bansa. Puro kasi yung alingan. Ito, kung mga alas kayo, kala ko, BBM na BBM. Pero dinabanatan na si BBM yun. So yun po ang Claire Castro. Mamamat. Dali lang yan, tingnan mo. Siyang, undersecretary, nag-resign na. Tayo na po ang healthcare system natin. Kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ang issue. Dapat nagtatanong kayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasa yung 60 billion na pinamako nyo. May pinapabalik nila. Pinapabalik nila. Hanggang ngayon, hindi pinabalik. Hindi pinabalik. Now that na may call that dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Ang presidente ang may hawak, executive branch.
Iutos lang because the PhilHealth is under the office of the President. Eh. Mhm. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit po kaya? Sa tingin ko, may nagkakakwarta. To the credit of the Secretary of Health, Dr. Riachon, Secretary Ebosa, siya mismo nag-expose nito, ha? Oy, aftermath. Mhm. In-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya. Wala nang seriousness niya yun eh. So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yun. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice, wala tayong wisdom, wala tayong justisya para kanino. Kaya, this country will go down the drain. And ang masakit na yan, maraming mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naiyak. Hindi. Ang kalaban natin kapwa Pilipino natin. Na namumuno sa atin, na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Sabi ko, ang dami nag-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. Okay lang, marami pa yan. So, any more questions, ma'am? Yun. So, sinong magtatanong? Go, pag-alap na kayo. Go, magandang hapon po, Rafi Ayeng from the Daily Tribune. Sir, are you one amid this political noise? Are you one with the nation or the other na mga tao na nananawagan na magbitiw si Pangulong Marcos? And some are saying na magbitiw na rin si Vice President, sabay silang magbitiw para magkaroon ng panibagong transition ng government natin. Well, madalas kong sabihin, kung magbibitaw si BBM, ang caretaker, Supreme Court, tapos ang military, magbibit ng Supreme Court, religious organization, and businessman, kung anong gobyerno ang gagawin natin para mawala lahat ng grabe corruption. I'm not for anybody. But if the president will get out, everybody will be investigated. No exception. So sir, follow up na lang. Hinihiling niyo ba? Tama ba? Na hinihiling niyo ba na magbitiw na rin ang presidente? O sila pareho? Matagal na. Bangat daw sabi ni Ivy. Dapat nung araw pa. At kinausap ko si Ivy bago 15 days before yung scheduled rally. Paglabas ng 16 days, marami na magrarally yan, di na itong tao, nag-umpisa na nga eh, lahat, nung araw pa. So, the best thing ako na gawin mo, kung sabi mo ng kapatid mo, magbitaw na lang, honorable exit. Nobody's perfect. Nakakamali naman lahat ng tao. Magsuri siya at magbitaw na. More honorable ako. Bago, makakarinig siya ng mga masasama. Kaya narinig yan, minumura lang ang tao. So, I'm very sure sa Sortel, 80+% na ayaw na galit ang tao. Tapos binuburo ko pa din. So, yun po ang